Ganon kabilis po. After the motion, there being no objection, sabi ni Speaker Martin Romualdez, the motion is carried. Ano niya, Mr. Maravillas, yung nangyari sa kababayan mo? Ang sabi po ni Congressman Saldico, may karamdaman daw po siya, kaya nag-resign siya. Pero walang na-mention po doon sa motion na because of the resignation of Congressman Saldico as chairperson, kaya niya, I move ba niya to declare vacant the position of chairperson ng Committee on Appropriations. Wala mang ganon. Pero anyway, kunin natin yung side ni Congressman Saldico. Ibigay ko muna sa inyo kung ano yung sinasabi ni Saldico. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Paano ka na niyan, Mr. Maravillas? Yung barkada mo at kababayan mong congressman, the Chairman Committee on Appropriations, the powerful committee chairman, nawala na, natanggal. Si Congressman Bicol, Congressman Saldico, nawala na as chairman committee ng appropriations. Ano na niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo? Ganon talaga po ang buhay. O ngayon, hindi pa malinaw kung ano yung nangyari. Kahit nga yung ibang mga congressmen na lito din, na guluhan. Ano nga ba nangyari kay Congressman Saldico, Chairman Committee on Appropriations? Tinanggal ba siya o nag-resign? Kasi magkakasalungat mga kababayan ang lumalabas na mga balita. Kung tatanungin mo ang kampo ni Saldico, nag-resign. Pero yung nakita natin sa Congress, na nag-motion po para ibakante yung chairmanship ng Committee on Appropriations, mismo yung anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Sandro Marcos. Ano kaya yung nangyari? House approves motion to vacate Appropriations Committee chairmanship. Nag-motion mismo mga kababayan, si Senior Deputy Majority Leader and Ilocos Norte, 1st District Representative Sandro Marcos, dineclare niyang bakante yung posisyon as chairperson ng House Committee on Appropriations na hinahawakan mga kababayan ng aking kababayang Ligaspeño, taga-Albay, Bicol Party List, Congressman Saldico. Pero sabi ni Salde, ako nga anya kasi may sakit. Sabi ni Saldico, Ko steps down as appropriations chair due to health reasons. May sakit daw siya. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba itong kababalaghan na nangyayari sa Congress? But before natin mga kababayan pag-usapan ang balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan, whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink, gawa po siya sa goji berry, may anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga
Mahilig po sa mga imported bags. Manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan ang nakakabiglang kwento. Kani-kanina lang po, kahapon pala, hindi kanina, sa resumption ng session ng Congress. Ang unang nangyari po, nagmotion si Congressman Sandro Marcos. Dineclare pong bakante yung position as chairperson ng Committee on Appropriations. Ang bilis ng pangyayari po. Yan po, pakinggan natin itong recorded na pagmosyon mga kababayan ni Congressman Sandro Marcos. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Ganon kabilis po. After the motion, there being no objection, sabi ni Speaker Martin Romualdez, the motion is carried. Niano niya, Mr. Maravillas, yung nangyari sa kababayan mo? Ang sabi po ni Congressman Saldico, may karamdaman daw po siya, kaya nag-resign siya. Pero walang na-mention po doon sa motion na because of the resignation of Congressman Saldico as chairperson, kaya niya, I move ba niya to declare vacant the position of chairperson ng Committee on Appropriations. Wala mang ganon. Pero anyway, kunin natin yung side ni Congressman Saldico. Ibigay ko muna sa inyo kung ano yung sinasabi ni Saldico. Tapos, i-analyze natin po mga kababayan. Sabi dito sa report na pinablis ng Inquirer po, si Ako Bicol Party List Representative Saldico nag-resign daw. Yan step down as chairperson ng House Committee on Appropriations dahil daw po sa health concerns. So sabi po dyan, co-explain that he needs to prioritize seeking medical attention na niya for an undisclosed health issue. So hindi man niya po sinabi kung ano yung kanyang karamdaman. Ako wala man akong personal na knowledge. Kahit kababayan ko po siya at nagkita pa lang po kami last month. Hindi man niya nagkikwento sa akin. Ang laging kwento mga kababayan niya yung mga projects for Bicol na napakarami siyang nadalang projects po sa Bicol. Lalo na po sa Albay. Kasama po yung mga legacy projects ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon. At laging kasama siya ni Speaker Martin Romualdez na kung titingnan mo po, very close silang dalawa. Pero sa nangyari kahapon po, parang may kakaiba po. Hindi natin alam kung ano. But anyway, let's accept at face value mga kababayan yung sinasabi dito ni Congressman Saldico na may karamdaman daw po siya. Sabi niya rito, I extend my heartfelt gratitude to the majority in Congress for graciously accepting my decision to step down as chairman of the House Committee on Appropriations. This decision anya made with a heavy heart is driven by pressing health concerns. The highly demanding nature anya of my role has taken its toll and I now need to prioritize seeking the medical attention necessary for my well-being, sabi po ni Congressman Saldico. Sabi niya, I have always served at the pleasure of the majority. I am deeply honored to have been entrusted with the immense responsibility of steering the nation's budget in service of the House of the People and the constituents we represent. Sabi ni Saldico, in the past 3 years I take pride in our collective accomplishments
particularly the Ayuda sa Kapos ang Kita program, which provides critical support to those with income insufficient for their family needs. As the proud sponsor and shepherd of the budgets for 2023, 2024, and 2025, I ensured alignment with the President's 8-point economic agenda, sabi po niya. Notably securing funding for legacy initiatives in health, housing, and food security, particularly legacy hospitals and contract farming, will remain highlights of my service. Thank you for this extraordinary privilege to serve, sabi po ni Congressman Saldico. So as a background, sabi rito sa kwento ng Inquirer, Ko was a key ally of the House leadership, participating in several programs initiated by the Speaker and other key members of the legislative body. On December 12, Ko joined Romualdez and his wife, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez, at a Christmas party for children at the Philippine Children's Medical Center. Ko is also seen as one of the architects of the AKAP, which has been the subject of criticism from observers as it is allegedly vulnerable to politicking. Yung mga critics man lang po, yung kampo ng mga Duterte, yung mga DDS po, kasi nainggit po sa AKAP. Pero yung AKAP po, laking tulong po siya sa ating mga kapos ang kita. At lagi kong sinasabi po, nahuli na nga po tayo na may AKAP dito. Other countries may similar AKAP, kaya lang iba yung tawag sa kanila, Universal Basic Income. Pagkapos ka ng kita, may subsidy po talaga yung gobyerno. Sa Amerika, sa United Kingdom, sa Australia, sa Hong Kong, sa Switzerland, sa Belgium, sa Canada. So, kahit yung mga mayayamang bansa, ginagawa po siya. Kaya lang, alam naman po ninyo ang politika rito. Kaya naging sentro ng criticism po, ginagamit daw po sa politika yung AKAP. Hindi kasi sila yung sponsor. Ano ba? Wala man kasi silang naisip na maganda noon. Kaya nagagalit sila, nasasapawan. O ngayon, going back dito kung bakit natanggal si Saldico, sa perception ng iba natanggal. Pero kay Saldico, hindi man siya po tinanggal o natanggal, kundi siya po ay nag-resign. Kung ano ang totoo ng kwento, siyempre sa mga susunod na araw, lalabas po ang totoo kung ano talaga yung pangyayari. So hintayin natin po. Pero tayo siyempre may mga theories tayo. Hindi ko na muna sasabihin sa inyo yung mga possible theories, basta siguro na-observe ninyo na after maipasa yung national budget po, 2025 national budget, may mga items doon po na bineto yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, hindi nagustuhan ng Presidente. Bineto nga po 192 billion yata yon. And magtataka ka, of all congressmen mga kababayan, ang nag-declare ng vacant, dineclare niyang vacant mismo si Sandro Marcos, anak ng ating Pangulo. And immediately, si Martin Romualdez na pinsan ng ating Pangulo, sabi niya, there being no objection, the motion is carried. Wala nang walang debate, walang diskusyon, walang nag-oppose, mga kababayan. And sa statement mismo ni Saldico, sabi niya, I have always served at the pleasure of the majority. Ang ibig sabihin niya, naintindihan niya na siya humawak ng napaka-powerful na posisyon sa Congress as Chairman Committee ng Appropriations at the pleasure of the majority. Ginusto ng majority na siya yung maging chairman ng Committee on Appropriations. And now, dineclare sa motion po ni Congressman Sandro Marcos na bakante ang chairman ng Appropriations. Sabi ni Martin Romualdez, there being no objection. Ibig sabihin, the majority has agreed na palitan na po si
Saldico as Chairman Committee on Appropriations. Di ba ganun ang reading? Ang tamang interpretations noon? Pero iba man ang statement ni Congressman Saldico. Sabi niya, may sakitan niya kasi ako. Kung ano ang totoo noon, mga kababayan, lalabas din yan sa mga susunod na araw. Pero ang maganda sa ugali, mga kababayan, ni Congressman Saldico, ang aking kababayan, sa kanyang statement po, maganda yung kanyang sinasabi. Hindi tulad ni Sara Duterte na kung kay Sara Duterte ito nangyari, nagmura na nang nagmura. Di ba? Pabiktim ka agad, sasabihin pinagkakaisan siya. Pero walang gano'n na ugali walang ganong pinakitang ugali si Congressman Saldico. Kaya paniwalaan na lang natin siguro na totoo yung sinasabi ni Saldi na may sakit kasi niya ako. Ikaw niya, Mr. Maravillas, parang nangangantsaw ka sa sarili mong kababayan. Maintindihan man ako ng aking kababayan. Mabait naman po si si Congressman Saldico. At hindi siya reklamador. Kaya mayaman si Saldi. Hindi siya reklamador. Pag nabigyan siya ng pagkakataon na makapaglingkod, naglilingkod siya. Pag halimbawa pinalitan siya, ngayon nag-motion si Sandro, wala siyang reklamo. Ang sabi lang ni Saldico, medyo kailangan ko talagang mag-resign na din. Kasi niya talagang mabigat ang trabaho bilang Chairman Committee on Appropriations. O diba? Naganda yung statement ni Saldico. I have always served at the pleasure of the majority. I have deeply honored to have been entrusted with the immense responsibility of steering the nation's budget in service of the House of the People and constituents we represent. Napakaganda ng official statement niya po. Pero kung kay Sara Duterte ito nangyari, nagmura na ng mura. Baka tinawag ng tambaluslos din si Martin Romualdez. Tambaluslos ka niya. Walang ganon na ugali po. Sa pagkakaalam ko, walang ganong ugali po si Saldico. Pasalamat pa rin siya kasi binigyan siya ng pagkakataon. Pambihira yung maging chairman ka of all congressmen at party list representative pa siya. Siya yung binigyan ng pagkakataon na maging Chairman Committee on Appropriations. O di ba? O ngayon, sabi ni Congressman Chua na interview ng 1PH, si Representative Kimbo daw, siya yung Vice Chair kasi ng House Committee on Appropriations, sabi ni Chua. Si Congressman Chua ng Maynila, siya muna yung magiging acting chair ng Committee on Appropriations kasi dineclare ni Sandro Marcos na bakante. But mga kababayan, hindi man tayo nagtataka. Talagang normal yan sa mga organizations. Walang permanente po sa mundo. Only change. Change of position, change of assignment, change of job, change of mind. Nothing is permanent in this world, only change. Ako tingin ko, tingnan ninyo, may change din sa sa kalusugan, kalagayan ng kalusugan ni Saldico. Kaya sabi niya, medyo kailangan kong magpa-check up muna. Yan Si Kwan nga po, hindi na tumuloy. Sino nga to? Kumandidato, si Chavit. Nag-withdraw, umatras na. Kasi sabi niya, medyo kailangan ko hindi ko pwedeng i-sakripisyo yung aking health. Pero tingin ko si Chavit, kasi matanda na rin. Kaya nag-withdraw na lang. Other than yung health reason niya, mga kababayan. Kwan po kasi, yung kanyang ratings po, malabo na manalo. Parang si Marcoleta po, malabo. Kaya sayang lang naman yung panahon niya at pera.
kung tutuloy pa siya, matatalo man lang, tama yung desisyon ni Chavit. Health reasons yung rason ni Chavit. Si Congressman Saldico, ganun din po. Tanggapin na lang natin yung kanyang rason. Wala mang problema yan. Importante doon, nakatulong na rin po si Congressman Saldico. At marami siyang projects na nadala. Mga legacy projects po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasama yung hospitals, kung ano-ano pa, mga irrigation, malalaking projects po sa amin. Lahat yun efforts ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. Kaya I think wala mang regrets. Kaya laki pa rin pasalamat mga kababayan. Kasi pambihira itong maging chairman ka. Chairman Committee on Appropriations po. Yan sabi niya. This decision na niya made with heavy heart is driven by pressing health concerns. The highly demanding nature of my role has taken its toll and I now need to prioritize seeking the medical attention necessary for my well-being. In the past 3 years, I take pride in our collective accomplishments, particularly the Ayuda sa Kapos ang Kita program, which provides critical support to those with income insufficient for their family needs. As the proud sponsor and shepherd of the budget for 2023, 2024, and 2025, I ensured alignment with the President's 8-point economic agenda. O ngayon, kung bakit si Sandro Marcos mismo, yung nagmosyon pagkatapos, sabi ni Martin Romualdez, yan po, ulitin natin. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Diretso suspend ni Martin Romualdez. Kaya wala na. Wala nang naka-object. Diba? Yan ang reality po. Kaya okay lang yan. Nothing is permanent. Only change. Importante po, yung display ng professionalism at good manners. Ipinakita po ni Saldico. Wala kang marinig na pagmumura. Diba? Nandun pa rin yung kanyang pasasalamat at humility. With humble heart. Di ba? Ang ganda ng mga statement mo ni Congressman Saldico. With heavy heart. Kasi kailangan niya ng kailangan niyang unahin din yung kanyang health. This decision made with heavy heart is driven by pressing health concerns. Ayos? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.